Hello guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana, and today's vlog, i-share ko sa inyo yung isa sa mga katanungan. At marami kasi yung mga nagtatanong dito like, Miss Yana, meron po akong tindahan. Pwede ba akong makautang sa bangko? Okay? Pero bago natin sagutin yan, kung ngayon ka lang manood sa aking videos or lagi kang nanonood sa mga videos natin, pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na para makasali sa ating weekly pa-Gcash giveaways. At meron nga din po tayong pa-cellphone giveaways na in-announce po natin every 25th of the month. Kaya abangan nyo yan. So let's get back to the topic. At pwede nga ba makautang yung may tindahan? Pwede pa rin naman tayong makautang kasi nga kasabang personal cash loan, pwedeng umutang yung employed at self-employed. Pero, di ba, may malaking pero. Pwede ka lang makautang kung meron kang requirements. At ano nga ba yung mga requirements na hinahanap? Kasi kahit meron kang tindahan, pero kung wala ka namang ma-submit na requirements, ay hindi pa rin po tayo pwedeng umutang. Kaya kung gusto nyo umutang sa mga bangko, dapat kompleto po tayo ng requirements. Medyo mahirap actually tong requirements. Minsan medyo mahirap i-provide, lalong-lalo kung yung business naman natin ay hindi siya ganun kalakihan. Pero kasi ito talaga yung hinahanap ni bangko bago nila i-process yung loan application natin. Ang unang-una, dapat meron po kayong 2 valid government IDs. Kapag i-submit nyo yan, front and back po yan, pwede nyong ipa-xerox, then lagyan po natin ng 3 specimen signature. And next, kapag ikaw po isang self-employed or may sariling business or may tindahan, then gusto mo umutang sa bangko, dapat meron po tayong latest ITR with BIR stamp. Kailangan din po merong latest 2 years audited financial statement. Medyo marami yung requirements na hinahanap kapag self-employed or may sariling business nga, pero medyo malaki din naman talaga yung maaprubahan. Kailangan nyo nga din makapag-submit ng SEC registration or DTI. SEC po para sa mga partnership and corporation, DTI naman para sa mga single or sole proprietorship. Business permit, like yung mayor's permit nga, latest 6 months bank statement. Yung mga ibang bangko, mga beshies, 3 months bank statement lang po yung hinahanap nila sa requirements. Pero kasi yung ibang bangko ay 6 months latest bank statement. And then list of 3 suppliers, kailangan meron tayong ma-declare na 3 suppliers and 3 customers with contact details din yan. Halos lahat ng mga bangko, kapag ikaw ay self-employed or may sariling business, kailangan meron po tayong existing credit card na may credit limit like 30,000, 50,000 yung requirements yung mga iba, at dapat existing po yan within 1 year. O, yun lang naman. Medyo marami lang kasi talaga yung requirements for self-employed. Or, yun nga po, para sa mga nagtatanong, yung mga may tindahan ba pwedeng makautang? Pwede naman, basta meron nga po tayong requirements na maipresent na ito. Screenshot nyo na lang para ma-check nyo din kung meron nga ba tayong requirements talaga na maibigay or maipresent sa bangko kapag tayo ay mangungutang. Medyo stricto po talaga sila pagdating sa requirements. Kasi nga po, kapag sinasabi nating bank, personal cash loan, halos po wala itong collateral, walang guarantor, walang co-maker. Kaya ang basehan lang po ni bangko dun sa amount na i-approve nila ay yung requirements na isubmit natin. I-check nila yung income mo, yung monthly income mo, then yung capacity to pay. Meron ba tayong kakayahan na bayaran yung possible na magiging monthly amortization natin kapag talagang i-approve nila yung loan application natin. Titignan din nila yung business mo kung kumikita ba talaga yung hindi ganun kalaki yung kinikita ng business mo. Kasi nga po kapag sinasabi natin sa bangko, halos po ang loanable amount ay nasa 30,000 hanggang 1 million. Kapag bank loan po, wala pong nagpapautang ng 5,000, ng 10,000. Yan, usually po 20,000, 30,000 hanggang 1 million yung pwedeng mautang. Yung mga malalakihang amount ba, kaya talaga nakafocus sila, chinecheck nila yung mga requirements at medyo stricto nga po sila pagdating sa requirements. Okay? Sana po nasagot ang inyong katanungan sa ating tanong mo. Sagot ko. So, abangan niyo yung next video natin at sasagutin naman natin yung katanungan ng ibang followers natin sa aking Facebook page at syempre subscribers natin dito sa aking YouTube channel. So, ayan. Anyway, thank you for watching guys and see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-Gcash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics!
1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.